pa, pare. War on drugs. Ibig sabihin nun, droga yun. Lalabanan lang ng gobyerno natin. Di ba? Ayaw mo pumayag? Bakit? Maraming mamamatay. Sa tingin mo na po, pinabayaan mo ang droga, walang mamamatay? Na pare, nagkaroon ako ng customer na European. Ano sabi? Ang sabi? European vlogger. Di ba? Ang sabi? Ang sabi. Hello, my friend. How are you? I'm not fine. Sabi ko. Why? Because I'm hungry. You don't have money? You don't have customer? I don't have. Oh, what hours? What time is? 1 o'clock. Okay. I am the first customer you have. Okay? Can you massage my body? Okay, sir. Lay down. May I ask you something? Sabi niya. Sabi ko, yes, of course. Why? Sabi niya, here in the Philippines, my friend, why so many people stay in the street? Sabi ko, natulala ako doon sa sinabi ng tao. Diba? O nga naman, bakit nga ba maraming taong nakatira mas gusto sa kalsada? Sabi ko, maybe, baka kagustuhan nila. Sabi ko, ganun. Kagustuhan nilang tumira sa kalsada. Sabi niya, no. Sabi ko, siguro ka ako alam mo kung bakit anong dahilan. Sabi niya, Pilipino ka, hindi mo alam ang dahilan kung bakit. Tama nga naman, insulto sa pagkatao ko yun eh. Okay. Hindi ko alam kung bakit anong dahilan. Nakatira sa kalsada ang kapwa ko, di ba? Parang katangahan yun. Sabi ko, sige nga, subukan nga natin. Sa palagay mo, anong dahilan? Alam mo ba kung ano yung kinagulat ko sa sinabi niya? Because your government is corrupt. Pero nakita ng tao kay Duterte na pag siya nangako, umasa ka. Mangyayari yan. Hindi nangangako yan ng hindi ginagawa. Di ba? Ginagawa niya. So, yun ang dahilan kung bakit minahal ng Pilipinas si Duterte. Dahil walang sino mang Poncio Pilato ang nakinig sa sinabi niyang within 6 months, babaguhin niyang takbo ng droga. Kakalusin niya lahat ng mga nagtutulak. Walang nangyaring ganun. Di ba? Utang ina siya. Ang daming natuwa, ang daming ngumiti ng aso, ang daming oh, talaga? Kalukuhan yun. Ang daming nang lumipat na presidente. Hindi nangyari yun. So, yun yung bagay-bagay na inaasahan ng nakakarami. Na nakakaintindi pala. Oh. Di ba? Nakakaintindi ng salita at nakakaintindi ng may gagawin to. Malamang. Di ba? Pero napakaikti ng panahong hiningi niya. Pag-upo niya. Dapat yun, doon na lang niya ginawa yun sa mga unang zona niya dapat, di ba? Pero hindi. Inunahan niya na yung zona niya. So, bago pa siya nagsona, nalaman na ng taong may ginanapan na siya. So, paano hindi siya mamahalin ng tao? Di ba? Anak ng puta, yan lang ang presidenteng nagsalita na ikaw, hulugo ka, pag hindi ka lumabas dyan, dudukutin kita kahit nasa punta ka ng nanay mo. Sabi niya sa... Di ba? Sabi niya sa... Mga gumagamit. Oo, gumagamit. At pag hindi mo pinatahimik yung sarili mo, ako magpapatahimik sa'yo. Tsak, habang buhay kang mananahimik. Totoo yun. Nakita naman natin kung anong nangyari, di ba? Nakapaskil sa katawan ng tao. Drug addict ako, kusir, huwag tularan. At pinatunayan niya ng mga barabarangay na kung saan nanggaling ang kulugong tao na yun. Di ba? Oh, drug pusher nga sa amin yan, nagtutulak yan, putang ina, sakit sa ulo yan eh. Oh. Paano mo masasabi niyo hindi mamahalin ng Pilipinas si Duterte? Siya lang ang nagsalita ng ganun. Walang iba. Di ba? Ibig sabihin nun, ang ginawa niyang yun is para dun sa mga taong natatakot ng rumespeto sa mga taong gobyerno na naka-uniforme. Di ba? Kasi, nararamdaman din niya siguro, katulad ng pakiramdam namin, na hindi na nire-respeto yung kapulisan natin. Di ba? Tinatawan-tawanan na lang. Ano? Bago siya dumating. Bago siya dumating. Di ba? Ano? Pulis? Wala yun. Oh. Utang inam, dapat mong respeto yan kasi nag-aral yan para pangalagaan ng Pilipinas. Para pangalagaan ka bilang sibilyan. Hindi para ganun-ganunin mo lang. Di ba? Yun yung mga puntong nakita ko rito sa lugar na to na nawawala na sa ayos. Utang, nagtutulak. Wala yun. Tanginan yan. Ang bala ron. Di ba? Pero panahon ni Digong, nung maging panahon niya kung bakit siya hinangaan ng katulad ko, katulad naming lahat, na humahanga pa rin sa kanya hanggang ngayon. Isang salita lang. Hindi na kailangan marami. Di ba? Ang taong nakakaintindi daw is nakakaintindi ng salitang isang beses lang. Gaganapan kita sa loob ng 6 na buwan habang ako nakaupo. At pag hindi ko nagawa yun, ako mismo bababa sa pwesto ko. Di ba?
Malupit yun. Binoto ng taong bayan yun. Binoto ng buong Pilipinas yun eh. Tapos ganun na sasabihin niya, ano, nag-iinaso ka? Di ba? Pero pare, wala pang 6 na buwan, putang ina. Sinalanta niya lahat ng gusto niyang salantain. Di ba lahat ng sinabi niya nangyari? So sa ganung bagay, sa ganung pamamaraan, minahal. Ako na lang, sige, wag na kayo. Minahal ko si Duterte. At hanggang ngayon, yung respeto at paggalang sa kanya is nandoon pa rin. Di ba? Nandoon pa rin. Mas sinangad ko pa rin yung ano. Sana, balang araw, magkaroon uli ng isang ganun. Di ba? Na magsasalita sa harap natin, na putang ina nyo, kababayan ko man kayo, kadugo ko kayo, kapwa ko kayo Pilipino, pag hindi kayo umayos, sasalantain ko kayo. Sana matupad uli yun, di ba? Para nang sa ganun, lahat ng namamasyal dito, pumasyal uli. Di ba? Okay nang ina. Namamasyal ang anak buhay ko eh. Yun ang gusto kong mangyari nung katulad nung nangyari dati. Di ba? Okay. May mga nagsasabing hindi sila pabor sa war on drugs. Para sa'yo, pabor ka ba sa war on drugs? Ang mga nagsasabing hindi pabor sa war on drugs, pare dalawang klase yan. Okay. Di ba? Isang mangmang, isang tatanga-tanga na nagmamagaling. Hindi pabor sa war on drugs. Di ba pare? War on drugs. Ibig sabihin nun, droga yun, lalabanan lang ng gobyerno natin. Di ba? Ayaw mo pumayag? Bakit? Maraming mamamatay. Sa tingin mo na putang ina pinabayaan mo ang droga, walang mamamatay? Pare, gumagawa ang tao ng masama, huwag nating idahilan ng droga dahil ugali niya na yun. Pero, nung magkaroon ng droga, lumala ang ugali niya yun. Di ba? Sige, namulat ako sa kalsada, kapanahunan pa ng Marcos na matanda. Batang-bata pa ako nun. Di ba? Sa Marcos na matanda, walang pumapatay dahil papatayin niya. Di ba? Walang rape, putang ina, pagbabaong ka ng buhay. Kapanahunan ng Marcos na matanda yun. Nawili akong intindi ng kwento ng mundo nung mapanahon na ng mga sumunod na nang babanggitin, puta, walang kwente. Mahirap, mahirap, masama loob ko talaga. Totoo yun. Hanggang sa natuto akong bumoto. Di ba? Naging butante ako. Sana sa pagboto ko to, mabago ang takbo ng buhay. Nangyari lang yun sa taga Mindanao na binoto ko. Sabi ko, tingnan nga natin ang tikas nito, taga Mindanao din ako eh. Tingnan natin kung anong salita meron ka. Dahil sa mga taga Mindanao, may isang salita ang tao. Pag sinabi niyang, yun. Wala ka nang pwedeng baguhin. Di ba? Bago pa lang siya maging presidente, nagbitaw na ng salita yun. Kung sakasakaling ako, magtiwala kayo, buong Pilipinas, magtitiwala kayo sa akin bilang presidente nyo is, isang bagay lang ang mapapangako ko sa inyo. Lilinisin ko ang droga ng Pilipinas. Sa loob! Akalain mo yung binitawan pa ng, sa loob ng 6 na buwan. Maraming ngumiti, maraming nagalit, maraming natuwa. Iba-ibang refleksyon ng mukha ng tao, di ba? Yung ibang natatawa, isipin mo na rin, hulul, hindi mo kaya yun. Kalokohan yun. Yung iba namang nangingiti, napakarami ng Pangulong dumaan, hindi nagawa yan. Ikaw pa, na hindi taga rito. Sasalpak ka lang, di ba? Kumbaga sa ano, bago mo palang masabing makikilala mo yung tao, bago mo palang mapagkakatiwalaan yung tao, ina-underestimate mo na. Kasi alam mong gagawa ng mabuti yan. Di ba? Nandun tayo sa taong, pag ang tao gumawa ng mabuti, maraming mag-iisip ng masama. Pero pag ang tao maraming nagawang masama, maraming nag-iisip na. Sa susunod tayo naman eh, sige, takpan mo yan, ako yan, di ba? Pag takpan mo yan, putang ina mo, kasunod na ako yan. Baka pati ako madamay. Ganun ang pangyayari sa mundo natin, sa politiko natin, di ba? Kasangga kita, gumawa ka ng kabalbalan, pagtatakpan kita dahil kasunod mo na ako. Ako na ang susunod sa'yo. Nagkataon lang na gusto ang ginawa mo. So, pagtatakpan yan. Pagtatakpan mo yan. Kailangan mong pagtakpan. Baguhin mong sistema. Pagtakpan mo yan nang sa ganon, hindi maisip ng tao na isa ka sa mga perwisyo sa gobyerno. Di ba? Katulad ng sabi mo kanina, boss, anong masasabi ko sa mga kurakot? Tulad din ng sinabi ko sa'yo kanina, kasalanan natin yun kung ba't sila natutong mga kurakot. Pinayagan kasi natin. Di ba? Kaya hinangad nilang magkaroon ng pera na manggagaling sa taong bayan, sa laban ng bayan. Dahil iniisip nila mangmangang Pilipinas. Di ba? Mangmangang milenyo ng Pilipinas, walang alam pagdating sa ganung paraan, sa ganung pamumuhay. Buhay politiko. Nandyan ang buhay artista, mga plastic na tao, goma, makikita mo marami kang kaibigan dahil politiko ka. Makakatulong ka sa kanila.
sa kasamaan nila, sa kabutihan nila, wala na tayong pakialam doon. Ang importante lang, mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon. Ang pangyayari ngayon ang magiging dahilan sa pagkalugmok natin o pagkaahon natin sa susunod na henerasyon. So, nasa atin ang desisyon. Kung mauulit pa ba ito, hindi na. Siguro naman mulat ng tao, di ba? Anak ng puta, sumayo lang sa ibabaw ng jeep, nanalo na, samantalang may kaso dati yun. Nagpiyansa lang kaya nakalaya, di ba? Sumayo sa ibabaw ng sasakyan, nanalo. Alam mo naman may kasong kurap yun eh. Binoto mo. Kung di ka naman 10,000 beses na tanga, binoto mo yun, di ba? So, Pilipino ang dahilan kung ba't nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. Siguro naman balang araw may tatayo uling katulad nung Pangulong Duterte na nagsasalita sa entablado na pinagtatawanan muna bago lang gulantang, di ba? Pag may mga ganong tao para sa Pilipinas, ang hirap ng magiging sistema niya. Kasi, ang kadalasan sa loob ng gobyerno, bulok. Di ba? Lilinisin mo lahat yun. Hindi pwedeng hindi. Tulad ng ginawa nung Pangulong Duterte na pinahuli nila sa taga-ibang bansa. Alam mo kung nagkataon lang na nanawagan ng tao na sana ibalik nila dito yung Pangulo natin. Hindi na Pangulo nila, putang ina nilang lahat. Hindi na Pangulo nila, Pangulo na lang natin kasi tayo na. Kung pinang ina pare, kahit anong mangyari, hindi mawawala ang respeto ko ron. Kasi nga, nag-iisang Pangulo yung naggumanap ng pangalan niya, nagpasingaw ng pangalan niya nasa katwiran. Di ba? Wala siyang sinagasaan taong hindi pwedeng sagasaan. Talagang sinasagasaan niya. Pakialam ko sa'yo kung ano ka. Pakialam ko rin kung mayaman ka. Eh, mayaman din ako eh. At higit pa ron, binoto ko ng taong bayan. Binoto ko ng Pilipinas para maging ganito. So, hindi para sayangin ko to. Di ba? Gagampanan ko na kung ano yung sinabi ko. So, masasabi kong karapatan niya yun. Dahil ginamit niya ang karapatan na yun sa pamamagitan nating mga butante. Nagawa niya ang gusto niyang gawin, linalinis niya ang Pilipinas. Anak ng putang inang yun, no? Ilang mayor na ba napunta sa Maynila? Ilang presidente na ba napunta sa Pilipinas na naging presidente? Sa pagkakaalam ko lang, ha? Walang presidente nagsabi ng mga putang ina yung taga Maynila, linisin natin yung baywalk nyo. Ang dumi. Ang sukal, maputik. Putang ina nyo, hindi kayo marunong maglinis. Ba't baka ba mangingialam, di ka naman taga rito? Di ba? Taga Mindanao yun eh. Ba't pinakailaman yung Maynila? Para ikagaganda ng Maynila yun. Para sa ikagaganda ng Maynila. Boss! Hindi sa kung para saan. Para sa ikagaganda ng Maynila. Nung gumanda ang Maynila, naniwala naman nila inyo. Na may tao nga pala talagang pag ginusto, mangyayari. Di ba? So, nagkataon yun na sinabayan ng magaling na mayor. Di ba? Nasabak sa hirap, namuhay ng nagumpisa sa hirap. Sir, sa tingin mo, bakit kaya ang lakas ng loob, even may mga nabanggit kasi ng mga congressmen, bakit kaya ang lakas ng loob nila mga oras ngayon? Alam mo kasi, sabi ko nga sa'yo, nakakonforme yan sa nakaupo, sa namumuno. Di ba? Kung ang namumuno mo is hindi ka tulad ni Digong, kumpiyansa ka na mangyayari ang ganyang bagay. Parang tambay lang yan, pare. Di ba? Grupo ng tambay. Ilan bang senador yan? 24? Parang player lang ng basketball. 12-12. Di ba? Pare, mamaya hindi nila alam, ipasa mo sa akin, ha? Ayos na dun. Wala na makakaharang sa akin. Ang ibig lang sabihin nun, yung gwardiya, katropa niya. O ilagay naman natin sa gobyerno. Sabi mo, congressman, senador. Puki ng inas hanggang dikit ng vice president yan o di kaya hanggang dikit yan ng presidente. Hindi makikialam ang vice president niya kasi nga hindi papayagan ng presidente na malalampasan siya. Sapaw yung tawag dun eh. Sapaw yun. So, ang dahilan ng pangungurakot ng tao, ng mga nasa gobyerno, sangay ng gobyerno, dahil sa pagpayag ng presidente na ilabas yung pundo na mapunta't payagan ng mga congressman. So, masasabi mo bang sa lumalabas na balita ngayon, bilyon-bilyon ang ninanakaw ng kapwa natin Pilipinong mga nasa politiko mahirap ang Pilipinas? Hindi mahirap ang Pilipinas. Dahil minsan na nating napatunayan yun. Walang ginagawa ang Pilipinas kundi ang matulog, kumain,
mag-isip, manood ng TV. Di ba? May nagsalitang isang tao na walang bayad ng ganito, walang bayad ng ganito, di pwedeng bayaran ng ganun, libre kayo sa pagkain. Pumunta kayo sa DSWD at sa barangay nyo. Dahil nandun ang budget nyo para sa ganitong... Ibig sabihin, mayaman ng Pilipinas. Ano ka ba? Di ba? Hindi nagsasalita ng ganun ng taong yun para pangahasan lang. Kanino ka kukuha ng panggastos? Bilyon ng tao sa Pilipinas. Di ba? Ibig sabihin, ang Pilipinas ay mayaman. Sa ngayon, nalaman natin totoo yun dahil sa nangyaring kuraktan. Okay. Sir, ano yung opinion mo doon sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig? Ang magiging opinion ko doon is sana hindi nangyari yun. Dahil una sa lahat, taga-ibang bansa ang kumuha na wala namang connection dito sa atin. Ang sabi nila may connection daw pero hindi nila mapatunayan kung bakit at kung saan. Pinayagan ng gobyerno natin na dalhin sa ibang bansa. Kung sakasakali lang sa'yo mangyari. Bilang, ipagpalagay na natin bilang kapitan at dinala ka sa Palawan. Ano mapapala mo rin din mo yung lugar? Diba? Walang mangyari sa'yo at wala kang magagawa dahil hindi mo lugar yun. So kung dito yun nilitis, sana naintindihan ng mga kababayan natin at hindi nagalit ang mga pangyayaring dapat sana naikaso sa kanya. Kung totoo mang meron. Di ba? Eh kaso mo nga lang dinala sa ibang bansa, pangit. Maraming nagalit at maraming nag-isip ng hindi maganda. Pero palagay mo, dapat ba talaga siyang kinulong? Para sa akin, dapat bang ikulong ang taong tumutulong lang sa kapwa? Sa mamamayan ng Pilipinas? Hindi naman siguro. Hindi kalabis ang ikulong ang taong nagangad lang ng kaayusan. Na minsan nating naranasan ng respeto. Sa kanya lang nangyari kasi yun, di ba? Rumespeto ang tao sa pulis. Rumespeto ang tao sa kapwa. At natahimik ang Pilipinas. Nagkaroon ng takot. Sa kanya natin naranasan yung maliban sa sang matandang Marcos. Hindi naman siguro masama yung ginawa niya, di ba? Medyo lakasan natin dito. Kung ikukumpara natin ngayon ang pamumuno ni BBM sa pamumuno noon ni dating Pangulong Duterte, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba noon at bebenta ng mga illegal, kung noon ilang sila ngayon, malala na sila. Di ba? Oh. Malala na sila ngayon. At lantaran sila kung magbenta ng illegal. Dito sa parting Maynila lang, wag naman sana. Napakarami ng illegal na binibenta dito. Drugs, kung ano-ano. Di ba? Babae. So, paano mo masasabing okay ang pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas? Sir, sabi kasi ng mga Marcos loyalists, gumanda daw ang pamumuhay ng mga Pilipino ngayong panahon nito ni BBM. Ni BBM. Bilang ikaw, isa sa mga ordinaryong Pilipino. Ako, bilang ordinaryong tao, masasabi ko, mas maganda ang buhay ko noon. Panahon panahon ng Pangulong Duterte. Okay. Mas magandang buhay ko noon, nung araw, na panahon niya. Di ba? Ngayon, maganda daw ang buhay ng mayayaman. Ha? Sa panahon ngayon, tatapatin ko na kayo, mas maganda ang buhay ng mayayaman dahil yun naman talaga ang purpose ng pamumuno ngayon. Pero para sa, masasabi ko, para sa aming mga mahihirap, wala pang gumanda sa buhay, lalo na katulad ko. Wala pang gumanda ang buhay, di ba? Lalo lang nagdusa. Una sa lahat, masasabi mong nagdudusa, kami nakakapunta dito, mamamasahe. Di ba? Nagbago ang sistema ng pamamasahe. May sinasabing, may libreng sakay ah. Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Libreng sakay. Hindi ko nakikita 20 yun. pesos na bigas. 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon, inaasahan ko meron. Pero hindi pa ako nakakakita nun sa tindahan. Di ba? Hindi pa ako nakakakita sa tindahan. Pero may nakapagsabi sa akin kadiwa. Ang kadiwa kasi tinatawag is korporasyon ng mamamayang Maynila, Manileño. Wala namang korporasyon dito, barangay, meron. Hindi natin masasabing, ibibigay ng kadiwa sa barangay para magkaroon ng mamamayan? Kalokohan yun. Hindi totoo yun. Dito lang sa Maynila, ang sabi, magbibigay daw ng 20 pesos na kilo ng bigas. Although hindi namin alam kung nasaan, syempre, malamang bigas yung palengke. Pero bakit ka ba Duterte? Hindi naman natin masasabing loyalist Duterte ako, di ba? Pero naramdaman ko kasi nung araw, ang pamumuno niya.
Di ba? Higit sa lahat, siyempre matanda na ako para sa mga namumunong una. Di ba? Sawang-sawa na tayo sa sinasabi nating pinangako nila. Nagkaroon kasi ng minsang Pangulo ng Pilipinas na nangakong ganito, ganyan-ganyan na pinagtawanan ng tao. Bago pa dumating ang panahong sinabi niya, nangyari na agad. Di ba? Magugulantang ka sa mga pinaggagawa niya. Doon ako umanga. Lalo na sa katulad mo na sa kalsada. Bibilib ka sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan na, ayaw niya palang gawin yun. Bakit? Di ba? Sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng tao sa Pilipinas na naghangad maging Pangulo, putang ina ba't siya lang? Siya lang ang nakagawa nun. Di ba? Lahat walang nangyari. Binenta si ganito. Putang ina, kinurap ang ganun. Mababalitaan mo na lang, pero matatakpan yun ng panibagong balita dahil nga, kapwa nila politiko yun. Pinagtatakpan nila ng pinagtatakpan ng kapwa nila politiko. Nang sa ganun, wala nang mahagip pa na iba. Di ba? Pero sa panahon ng Pangulong Duterte, masasabi mong patas ang pamumuno niya dahil putang amang yan, kahit sino ka pa. Wala siyang pakialam. Wala rin daw siyang utang na loob sa'yo. At sabi niya rin, wala kang parte sa buhay ko. Kaya kung ano man ang ginawa mong kasalanan, pananagutan mo yan. Totoo yun. Kaya yung paghanga ko sa kanya is, may kasamang paghahangad na rin, di ba? Na sana lumago pang ganitong klaseng utak meron. Kasi pare, for the first time, di ba? For the first time, may sumunod sa yapak ng Marcos na matanda. Teka lang, Marcos na matanda ay nabanggit mo. Ano yung pagkakaiba ng Marcos na matanda sa Marcos ngayon? Sa kanilang pamumuno. Ang totoo niyan, pare, ganito yun. Tatapak ko na rin kayo lahat. Ang totoo niyan, isa ako sa dahilan kung bakit naging presidente si Marcos na bata. Bata? Oo, kasi bumoto ko dyan. Binoto mo si Marcos bilang presidente. Junior? Oo. Kasi nga, alam mo kung ba't ko sa binoto? Okay. Nang dahil sa anak ng Duterte Pangulo. Di ba? Nang dahil sa Sara. Linawin natin. Binoto mo si Bongbong Marcos dahil katandem niya si Sara Duterte. Di ba? Anak yun ng Duterteng dating Pangulo natin. Matalas magsalita yun, walang kinatatakutan. So, napag-isip-isip ko na baka sakaling pag nanalo ang Marcos, matutulad ang pamamalakad niya sa tatay niya. Mabubuksan niya ang dapat niyang buksan na ginawa ng tatay niya nung mga nakaraang milenyo. Dekada. Masasyak ka sa nangyayari. Hindi nangyari yung inaasahan, pero nandun na pare, wala na tayong pagsisisihan. Binoto na natin yun. Di ba? Nangyari ang dapat mangyari dahil sa kagagawan ng Pilipino. Pero sana, wag nang dagdagan pa. Kasi hikaos na ang Pilipinas eh. Wala nang pupunta ng Pilipinas kundi sa pagkalugmok na lang. Di ba? Tumatawa na sa atin ang mga taga-ibang bansa. Putang nagkaroon ako ng customer na European. Ano sabi? European vlogger. Di ba? Ang sabi. Hello my friend, how are you? I'm not fine. Sabi ko. Why? Because I'm hungry. You don't have money? You don't have customer? I don't have. Oh, what time is? 1 o'clock. Okay. I am the first customer you have. Okay? Can you massage my body? Okay, sir. Lay down. May I ask you something? Sabi niya. Sabi ko, yes, of course. Why? Sabi niya, here in the Philippines, my friend, why so many people stay in the street? Sabi ko, natulala ako doon sa sinabi ng tao. Diba? O nga naman, bakit nga ba maraming taong nakatira mas gusto sa kalsada? Sabi ko, maybe, baka kagustuhan nila. Sabi ko ganun, kagustuhan nilang tumira sa kalsada. Sabi niya, no. Sabi ko, siguro ka ako alam mo kung bakit anong dahilan. Sabi niya, Pilipino ka, hindi mo alam ang dahilan kung bakit. Tama nga naman, insulto sa pagkatao ko yun eh. Okay. Hindi ko alam kung bakit anong dahilan. Nakatira sa kalsada ang kapwa ko, di ba? Parang katangahan yun. Sabi ko, sige nga, subukan nga natin. Sa palagay mo, anong dahilan? Alam mo ba kung ano kinagulat ko sa sinabi niya? Because your government is corrupt. Putang ina, walang pakundangan pa. Government is corrupt. Why? Pero, okay sir, napakalala ng korupsyon ngayon. Dahil nga, trilyon, hindi ito bilyon. Ano yung opinion mo? Ang korupsyon na nangyayari, pare, may kinalaman tayo dyan. Okay.
Tayong mga mamamayan ng Pilipinas ang malaking may kinalaman sa putang inang pangungurap ng mga gobyerno natin. Alam mo kung bakit? 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 Nasabi kong tayo ang may kinalaman. Tayo ang dahilan. Di ba? Unang-una, hiniling nila sa atin ang tiwala at respeto. Kinumbinsin nila tayong pilit sa pamamagitan ng pagsasalita nila. Na alam naman natin kagunggungan yung mga pinagsasabi nila. Pero, nandun tayong pilit na naniwala na iboto sila. Di ba? Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, kung hindi natin sila binoto, mangungurap ba sila? Hindi, di ba? Hindi sila mangungurap dahil wala silang karapatan mangurap. Wala sila sa posisyon. Pero dahil sa binoto natin sila, anak ng putang ama naman yun, no? Pinayagan natin silang mangurakot sa Pilipinas. Kung masasabi kong isa tayo sa mga dahilan kung bakit sila nangurakot, pumayag tayo eh. Binoto natin sila. So ang pangungurakot na yan, ang dahilan kung bakit lumalagapak ang Pilipinas na hindi naman sana nangyari nung mga nakaraan. Di ba? Bali-balita nung nakaraan, laki ng utang natin, bilyon-bilyon ang utang natin. Anak ng puta, hindi naman nila naipakita ang ebidensya kung nasaan. Nabilyon nga ang utang natin. Samantalang, naghihirap ang Pilipinas, ang tao walang trabaho, pero lumalamon araw-araw. Ibig lang sabihin nun, napakatino at napakaayos ng pamamalakad ng taong namumuno. Di ba? Noong panahon ni President Duterte. Ngayon pare, ultimo bagyo lang. Nasasalatan tao. Nagwawala. Nagbubukas ng mga hindi nila pag-aaring establishmento para makakain. Di ba? Kasi hindi rin lingid sa akin ang mga pangyayari niyan. Gawa ng mahilgi na manood ng mga bali-balita. Ako kasi ang taong, kapag ka walang ginagawa, balita ang tinatarget ko. Balita. Balita ng Pilipinas, hindi balita ng kung saang mundo. Yung Pilipinas, kung ano nangyayari. So nakita ko minsan sa isang balita, naka-live siya eh. May tao daw sa isang lugar, dito sa Pilipinas, na nagugutuman. Dahil kapos ang padala ng gobyerno natin sa lugar na yon. Sinalan tayo ng bagyo, sinalanta ng lindol, sinalanta ng kung ano-ano. Talagang masasabi mong dapat talagang intindihin ng pinuno natin. Dahil wala magagawa mga yun. Nawala ng bahay, nawala ng tirahan, nawala ng sisilungan, nawala ng kaldero. Dapat silang intindihin ng gobyerno natin. Pero isang salita lang ang binitawan nila. Sana maalala nyo pa kami. Na kami to, isa sa dahilan kung ba't kayo nandiyan dyan. Di ba? Huwag na nating tumbukin anak ng puta. Alam mo na ibig sabihin nun. Pwede natin silang tulungan, batang hindi. Magagawa nga nating magpa-ubaya sa mga putangin ng nangungurakot eh. Yung pakayang kababayan natin na nalugbok na sa gutom. Di ba? Nabigyan nga natin ng karapatang kurakutin ng mga nangungontrata sa gobyerno ang pera ng taong bayan eh. Hindi pa kaya ang tulong napapadala mo sa lugar na yon, hindi mo magawa. Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Di ba? Tapos mapabalita mo bigla sa isang palabas na kahit nasabi mong kalukuhan ng palabas na yon, masakit pakinggan. Di ba? Mapabalita mo bigla. Pumupunta kami sa ganitong lugar. Pumupunta kami sa ganung lugar. Pabalik-balik na lang, paulit-ulit na nangyayari. Nandun na tayong namumuno ka ng Pilipinas, pero intindi mo rin sana, nangangailangan din sila. Kami. Di ba? Sana bago mangyari ang mga bagay-bagay na pagsisisihan natin bandang huli, maisip din uli natin na minsan may tao tayong nagustuhan at saka ginampanan niya yung mga sinabi niyang dapat niyang gawin. Hindi nga lang nagkataon na tumagal, gawa ng siyempre hanggang doon lang ang posisyon niya, di ba? Hanggang doon lang ang hangganan ng posisyon ng namumuno ng Pilipinas. Pero sana kung may susunod pa, pag-isipan din natin maigi. Okay. Di ba? Sir, sa tingin mo, bakit kaya minahal ng tao si Duterte? Alam mo, ang pagmamahal natin sa kapwa natin is nandoon na. Bilang Pilipino. Sabi nga ng mga foreigner is, hospitality Philippine is good. Di ba? Nandun tayo sa bagay na ikinatutuwa ng lahat. Pag Pilipino ang kasama mo, wala ka nang masabi. Pero bakit mas minahal si Digong kaysa kay PBM? Yun ang nga sinasabi ko. Kapag ka Pilipino kasi nakitaan mo ng isang salita, yun ang importante pare yung isang salita, di ba? Hindi kayang bilhin ng salapi yan eh. Pag ikaw mangangako, ang kasabihan madalas,
pinangakuan ka na, gusto mo pang tuparin. Kalabisan na yan, di ba?